Sa pagpapatuloy ng TRICOM hearing ukol sa fake news, iginiit ng isang political vlogger na hindi pa malinaw kung ano nga ba ang tunay na layunin ng pagdinig. Ayon kay Joey Cruz, mas mainam sanang tumuon sa regulasyon ng social media at kalayaan ng pagpapahayag kaysa mga personal na issue ng mga mambabatas. Si Carla Bellana magbabalita. Isa sa mga mainit na usapin ngayon sa Kamara ay ang isinagawang pagdinig ng TRICOM kaugnay sa umano'y imbestigasyon sa paglaganap ng fake news sa social media, partikular umano sa mga vloggers na sinasabing binabayaran daw ng mga drug lord at sangkot sa mga illegal na pogo operations. Sa pagharap ng ilang political vloggers at ng Meta, ang kumpanyang may-ari ng Facebook, muling nabuksan ang diskusyon ukol sa regulasyon ng social media sa bansa. Ngunit para sa political vlogger na si Joey Cruz, hindi pa rin malinaw kung ano nga ba talaga ang layunin ng nasabing pagdinig. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga klaro sa akin kung para saan itong TRICOM hearing. Dahil ito nga ay nung una kaming naimbita, ang layunin ng TRICOM hearing ay para magkaroon ng investigasyon sa pagpapalaganap ng fake news at maisiwalat ang mga vloggers na bayad daw ng mga drug lords at ng mga illegal pogo operation. So hindi ko talaga hanggang ngayon I would still want to understand kung saan talaga papunta itong TRICOM hearing dahil hindi ito klaro para sa akin. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa pagdinig ay ang umano'y pag-takedown o pagbura ng Facebook accounts ng ilang miyembro ng Kongreso. Bagamat nauunawaan ni Cruz na may karapatan ang mga mambabatas na magtanong, tila personal na karanasan lamang umano ang naging sentro ng diskusyon, hindi ang mas malawak na usapin tungkol sa regulasyon ng social media. Ayon pa sa kanya, kapansin-pansin na tila hindi rin pamilyar ang ilang kongresista sa mga patakaran ng Facebook dahilan upang maubos ang oras sa paliwanag ng Meta. Mas mabuti sana kung ito ay ito ay opinion lang naman ng base sa aking obserbasyon, mas mabuti kung ang magiging takbo ng pag-uusap sa mga ganitong klasing venue ay tungkol sa pagsuri ng mga polisiya ng Meta. Kaso ang nangyari kasi sa hearing, doon pa lang na-educate ang mga kongresista natin tungkol sa policy ng Meta. It looks like they are not very familiar with how Facebook works. So, malaking oras talaga yung ginugol para mag-explain ang Meta tungkol dito. Samantala, muli ring iginiit ni Cruz ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at ang karapatang magpahayag ng opinyon, lalo na kung ito'y patungkol sa mga pampublikong opisyal. Pagdating sa proteksyon ng pamamahayag at pananalita, lalong-lalo na sa pagsisiwalat sa loobin natin, ng damdamin natin sa mga public official, I am an absolutist, Sir Admar. We should not be regulated. We should not be hampered in expressing our opinion, especially if it pertains to the public functions, the public office of our elected and non-elected officials. Giit pa niya, imbis na gamitin ang plataporma ng Kongreso para sagutin ang mga puna, mas mainam kung direktang harapin na lamang ang mga issue. Ang problema sa criticism, kapag may criticism at hindi mo nagustuhan, ang pinakaunang step dyan ay i-address. Kung ikaw ay kinikriticize dahil sa budget, kinikriticize dahil sa lifestyle, dapat itong sagutin. Hindi ito po pwede na magagalit ka na lang doon sa nagkikriticize dahil yung pagkikriticize niya ay may kasamang mura. Hindi dapat gano'n. Hindi dapat gano'n ang maging labanan dito. So, binigyang diin din ni Cruz ang bigat ng responsibilidad ng mga nasa gobyerno. Gayon din ang obligasyon nilang tanggapin ang boses ng taong bayan na pumupuna sa kanila. Pag government official ka, napakataas ng iyong responsibilidad. You are using the money of the people. Yung pera po ng taong bayan, pinaghihirapan namin, pinagtatrabahuhan namin, ilang pawis, luha, dugo ang pinahunan ng manggagawang Pilipino. Lahat na nagtatrabaho dito, naghahanap ng pera para sa pamilya nila, para sa kinabukasan nila. Lahat yon
ay may kaltas at may ambag sa pagpapatakbo at pagme-maintain ng mga opisina ninyo, pagbabayad sa mga tauhan ninyo. Kaya pag nagalit ang mga tao na nagbabayad sa inyo kung bakit kayo nandyan, hindi nyo kami dapat pigilan. Dapat masabi namin ang dapat naming masabi. Sa huli, hinimok ni Cruz ang mga mambabatas na huwag gawing personal ang usapin ng social media regulation. Sa halip, dapat itong gamitin bilang pagkakataon upang pagtibayan ang demokrasya at ang kalayaang magpahayag ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SMNI News.